Alright mga tol, ang PNP chief po ay nagbigay ng hanggang Marsong ultimatum laban sa mga politiko na mayroong private armed group. Okay, so napakaganda po na pag-usapan po ito. Sabi nga po nagbigay na ng ultimatum ang liderato ng pambansang pulisya para lansagin ang mga private armed group o PAGs. Ito'y upang hindi na magamit ng mga tiwaling politiko at magkaroon tayo ng mapayapang halalan sa Mayo. So ayun po yung pag-uusapan po natin, lalo na't palapit na ang halalan, no? Pero bago po lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisa na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, ito nga po ay kapapasok-pasok pa lamang na balita, no? Sinasabi po na ito nga po, liderato ng pulisya, pambansang pulisya natin o PNP, nagbigay po ng hanggang Mayo na ultimatum sa mga pribadong armed group. Para po dun sa mga di nakakaalam, diba? Usually kapag naririnig po nating mga armas, karaniwan na po yan sa militar, sa sangay po ng gobyerno. Pero 'di ba, ang marami po na mga private citizen na may mga pera, lalo na po pagdating po sa mga seguridad po nila, syempre di naman po maiiwasan ng mga tao po yan, lalo na o sila po ay malalaking tao, meron silang mga security. Pero ito po ay meron din po mga politiko na mayroong private armed group. Nakamakailan nga po naging usap-usapin din po ito no? Isa po sa kahit di na po natin pag-usapan po yung directly, naging usapin po yan lately lang. Gayon pa man, bilang pagpapatuloy po natin, sabi po dito, ito po yung ibinigay ngayon, especially kasi sa parating na halalan ngayong, sabi nga parating na halalan sa Mayo, upang hindi na magamit ito ng hindi na magamit ng mga tiwaling politiko, diba? Kasi may mga makalokohan, may mga hindi matinong politiko ang gagamitin o ginagamit po itong mga ganitong opportunity nila na magkaroon ng private armed group sa hindi magandang hangarin, dahil papabor nga sa kanila itong kapangyarihan na mayroon sila. Ito po yung nais ng PNP chief na mawala, na hindi magamit na ng masasamang loob, especially sa politika. Play po natin yung balita. Bigay po ng ultimatum ang ating Chief PNP na by March ay dapat ay nalansag na po itong identified na tatlong active private armed groups, at ito pong 5 na we are closely monitoring po ng mga potential private armed groups po. Desidido ang Philippine National Police na wakasan ang private armed group sa bansa bago ang midterm election sa Mayo. Sa katunayan, nagbigay ng ultimatum si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga ground commander o provincial offices na mayroong active at potential PAGs sa kanilang nasasakupan. Ang fear po natin dito ay kung hahayaan natin na hindi ito malansag po, ay there is a big possibility na magamit po ito sa pangahara, sa pag-intimidate, not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga boboto po, mga botante po. At yun yung ayaw po ng ating Chief PNP, kaya nagbigay na nga po siya ng ultimatum doon sa mga concerned provincial offices kung nasaan na identified itong mga private armed groups ko. Bagamat sa ngayon ay wala po tayong namomonitor na any activities relating to possible employment of these PAGs, but we cannot discount the possibility na habang papalapit po ang eleksyon ay dahil nandyan lang po sila, ay posibleng magamit po sila. So ayan po, narinig naman po natin, alam naman po natin, lalo na sa mga malalayong mga lugar, mga probinsya, yan po'y talamak yung paggamit yan. Yung tinatawag nga po nilang PAGs or PAGs, private armed groups, na nagagamit po sa mga katiwalian, nagagamit sa mga pangaharas. Yan po yung ayaw po mangyari. Yan po ang gustong tuldukan ng ating pong gobyerno, especially nitong PNP. So lansagin
alisin itong mga nakita po nila na private armed group, especially dyan po sa particular po ng mga lugar na kanilang pinakitaan. So may goal po sila na mawala po yan, lalo na sa parating na eleksyon. Patuloy po nating panoorin. Base sa tala ng PNP, mayroon pang natitirang 3 aktibong PAG sa bansa. Ito ay nasa Region 3, Region 7 at Region 9, habang ang potential PAGs naman ay matatagpuan sa Region 1, Region 2, Region 4A, Region 8 at BARM. Isa po sa risk factors po na na-identify po natin is yung possible employment po ng PAG. So, kaya po natin na-identify itong mga election areas of concern is precisely for deployment purposes po, para po yung mga lugar na napasa ilalim po sa yellow, orange, lalong-lalo na po yung red, ay madagdagan po natin ito ng deployment. Hindi na lamang po yung mga territorial police units, kundi yung mga specialized units po natin like yung mga maneuver forces po natin, at pati na rin po yung special action force, at syempre po nandiyan po yung ating military counterparts na tuwing sumasapit po yung mga election na exercises po natin, pati na rin sa mga major events ay nagkukumit po ng kanilang resources, including po ng personnel as well as yung Philippine Coast Guard po. Nagbabala din aniya si Chief PNP sa mga provincial directors na mabibigong malansag ang PAG sa kani-kanila mga nasasakupan hanggang Marso. This may be a ground for the relief. That is the instruction of the Chief PNP. Ang private armed groups o PAGs ay karaniwang nagagamit ng mga tiwaling politiko para mangharas ng mga kalabang kandidato at supporters ng mga ito tuwing sasapit ang halalan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Alright mga tol, so yan po yung maiksi po na balita patungkol po dito sa mga private armed group na naglipa na po sa maraming lokasyon po ng ating bansa, at nais na po yan maiayos, malansag nga po ng ating PNP. Sa mga lugar-lugar, no, siguro naniniwala po ko, siguro yung mga tao mas alam nila yung mga kalagayan nila, lalo pagdating sa mga botohan. Pamumuwersa na, no, hindi na to basta-basta corruption lang, hindi na to basta panunuhol lang, pagbabayad ng boto, kundi pamumuwersa gamit ng mga private armed groups, at yan po ay ayaw na po. Ayaw pong magpatuloy pa ng PNP. Kaya ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito, na sa panahon ngayon mas alerto po, ako po naniniwala, mas alerto po yung ating gobyerno sa mga ganito pong sitwasyon ng ating bansa na akin pong sinusuportahan, at tayo po ay sumusuporta, naniniwala na ito po ay mga magandang layunin po ng ating pamahalaan na hindi dapat binabatikos, bagkus ay dapat makitaan po ng maipakita po natin ang ating suporta sa ating gobyerno. Comment down below, pag-usapan po natin kung anong masasabi mo dito, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.